Bakit po ninyo nasabi na mali? Gaano po ba kabigat yung evidence? And doon po sa inilatag na articles of impeachment, ano po ang tingin ninyo na pinakamabigat doon? Alam mo, lahat yan mabigat, no? Sa 7 articles of impeachment. Mabigat lahat yan. But sa documentary evidence, well, yung klarong-klaro, yung alam naman natin lahat, yung Article 1, ano? Yung attempt, yung threats on the life of the President, the First Lady, and the Speaker of the House. No? Siya mismo ang nag-admit na nag-hire na siya ng assassin. No? That by itself, the hiring of an assassin is an act of sedition. At saka yung threat, alam mo, sabi naman nila, sinasabi niya, no, na conditional threat, there is no such thing as a conditional threat, no? A threat is a threat. So yun, malakas yung article na yan. Yung article 2 naman sa confidential funds. Makita natin sa mga committee reports, no? At in fact, naglabas ng committee report ang House na talagang mayroong mga alleged confidential funds na hindi naman talaga authorized. At meron pa siyang mga fictitious names. Lahat yan in a trial, no? Yun ang purpose ng trial, para lumabas yung pwedeng isubpoena yung mga tunay na pangalan ng mga binigyan ng alleged confidential funds, no? Kasi ngayon, puro alias yan. Hindi tama yung sinasabi nila na ang aliases ay pwede. Hindi po. Sa COA rules, ay pwedeng isubpoena the head of the agency or kunyari, Office of the Vice President or FF, dapat may listahan yan ng real names of real people who received the money. Yun yung sinasabi natin, mga babayan. Diba? Kailangan mapatunayan nila na yung nag-receive na yan, no, ng confidential funds, yung may mga nicknames dyan, yung may mga aliases dyan, mga babayan, ay totoong tao. No, hindi po pwedeng nag-receive lang sila ng pera. No, hindi po pwedeng ganon. Tapos wala na, baliwala na. Yun yung sabi ng isang senador, no, na kailangan merong money trail yan. Ibig sabihin, no, kailangan yung nag-receive niyan totoong tao, mga babayan. No, hindi kathang isip. No, merong mga dokumento. Yun yung sinasabi dito ni Attorney Capudan. 'Di ba? May mga listahan, no, sabi, oh. 'Di ba? Dapat may mga listahan 'yan na ipinapasa sa COA. Dapat alam ng COA kung sino talaga yung mga tao na 'yan. No, since confidential 'yan, hindi ilalabas ng COA 'yan. Kaya lusaw talaga utak na itong mga DDS na 'to, eh. No? Pagkat sinabing confidential, no, hindi na po pwedeng ilabas, mga babayan. So, paano yung transparency? Kung hindi natin ilalabas kung sino yung mga tao na nasa likod na nag-receive ng confidential funds na yan, paano yung transparency natin, mga babayan? So, parang para sa DDS, okay lang yan, no? Okay lang yan kasi confidential nga, eh. Okay lang na kumuha ng pera. No? Yun yung para sa mga DDS, ganun ba? Okay lang na kumuha ng pera, no, ng taong bayan kasi confidential, pwedeng gamitin kahit saan. 'Di ba? So, ano sa palagay ninyo, mga babayan? No, dapat bang ma-dismiss o dapat matuloy ang impeachment para malaman, no, ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan, no, sa likod ng impeachment trial na ito? Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli, mga babayan. At ngayon pag-uusapan natin, no, itong balita na kung saan VP Sara Duterte, mga babayan, mukhang alanganin na po. No, mukhang tagilid, mga babayan, itong si VP Sara Duterte at nanganganib po na talagang ma-impeach, mga babayan. Yan po ay ayon sa isang abogado o sa mga abogado, mga babayan, no, na kung saan sinasabi din po, no, ng abogado na to, no, na ang mga ebidensya po laban kay VP Sara ay malalakas, mga babayan, no, at sinabi din, no, na inamin daw umano mismo ni VP Sara Duterte ang pag-hire ng assassin, no, na isang akto ng sedition, mga babayan. Malakas din daw ang mga ebidensya,
no, sa issue ng confidential funds, bribery, at posibleng pagdeklara, no, sa hindi pagdeklara sa SALN, mga kababayan, ni BP Sara Duterte. Nako po. No, yan po ay masisiwalat pagka natuloy po talaga itong trial, mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment sa comment section. I-shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. At doon sa mga lagi pong nandiyan dyan, shoutout sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so kayo po ba ay payag, no, na matuloy ang impeachment ni BP Sara Duterte para magkaalaman na, para matapos na ito, mga babae? Grabe, no? Sobrang kumbaga sa pelikula, halo-halo, no, yung impeachment na to ni BP Sara Duterte. Merong action, merong drama, mga kababayan, no, at meron ding suspense, mga kababayan, no, na nangyayari dito. Suspense kasi talagang napaka-suspense ng mga nangyayari dahil hindi natin alam matutuloy ba o madi-dismiss itong impeachment na for the first time, mga kababayan, no, madi-dismiss ang impeachment complaint. Grabe. Okay, so panoorin natin itong balita na ito, mga babayan, at ating pag-usapan at gawa ng komentaryo at reaction. Right? So ito po ay galing, no, dito sa 1PH, at ang abogado po dito ay walang iba kundi si Attorney Lorna Kapunan, mga babayan. Right? Let's go. Good evening sa inyong dalawa at saka sa mga nanonood at makikinig, no. Opo. Before I answer your questions, gusto ko lang i-clarify, no, na for the meantime, kami ay mga private lawyers na tumutulong upon nagkokonsulta ang lawyers ng House sa mga lawyers kagaya ko, no. Oh, so ibig sabihin may mga private lawyers talaga, mga babayan, no, na tumutulong din, no, sa House of Representative, no, para pag-usapan yung tungkol dito sa mga technicalities ng impeachment, mga babayan. Diba? So kung makikita natin, may mga private lawyers din na gustong gusto nilang ma-impeach si BP Sara. No? Dahil sinasabi nga na malakas daw di umano mga ebidensya, di ba? Wala pang officially dinesignate na private prosecutors, ang public prosecutors are ang House. So, I'm not really at the moment, I'm not really a private prosecutor. We are a group of lawyers, volunteer lawyers na nag-a-assist. Kasi lalong-lalo na itong So, may mga volunteer lawyers, mga babayan, na nag-a-assist dito sa impeachment complaint, no, ng House laban po dito kay BP Sara Duterte. At sila po ay mga private lawyers, mga babayan. No, grabe, matindi to. Marami talagang gustong malaman kung ano nga ba ang totoong nangyari, no, o ang katotohanan, no, sa likod po ng impeachment complaint na yan kay BP Sara Duterte. Diba? Dapat siguro talaga masagot na yan, mga babayan, maumpisahan na yung trial para matapos na tong impeachment na to. No, magkaalaman na, diba? Dahil ni BP Sara, no, na answer ad cautelam, na motion to dismiss naman, maraming legal technicalities. So, kailangan talaga nila ang mga practicing lawyers to give advice. No? Okay. So, malinaw po yan, attorney, kayo po ay lawyer na tutulong po sa mga prosecutors, hindi pa private prosecutors. Hindi ganon. Okay. Hindi pa po. Okay. Wala pong official announcement ang House at ang public prosecutors. Alright. Pero marami po kaming public interest lawyers na tumutulong. Attorney, pakikwentuhan naman po kami, paano po kayo umabot sa puntong ito na naging bahagi po kayo ng mga abogado na tutulong sa prosekusyon? Well, kasi lahat naman tayo nanood ng mga hearings in aid of legislation sa House, no? Nandiyan yung Blue Ribbon Committee na nag-investigate sa confidential funds. Nandiyan yung Quadcom na nag-investigate sa iba-ibang accountabilities ng isang Vice President. Sa kanyang
sa kanyang SALN, sa mga extrajudicial fields. So, matindi yung nakita SALN natin eh. yan sa Almost Daily, sa TV. Mhm. At kaming mga, some of us, mga lawyers and the like-minded lawyers like me, nakita namin na napakalakas ng ebidensya. Yun na nga mga kababayan, no? Napakalakas daw ng ebidensya laban dito kay VP Sara Duterte. Abogado na po yung nagsabi mga kababayan, na? Mhm. And nung sinabi nga ng public prosecutors na magpa-file sila ng articles of impeachment, nakita namin na this is the opportunity to bring out the truth. Kasi kami mga, lalo na, no, I've been in the practice of law for about 46 years. No? So now is the time to pay back, Mhm. So kayo to po, help in the coming out of the truth. Kasi ang mga trials naman is a matter of evidence. No? Mhm. Lalo na sa impeachment trial, hindi pwedeng sabihin ng company vice president na ito ay political Tama. strategy, no? Tama. Just to remove her from contention for the next presidential election. Tama. Kasi yun yung pinapalabas nila mga kababayan, parang political persecution, no, yung ginagawa dito kay VP Sara Duterte. No, kasi kung makikita natin base doon sa mga interviews, no, at doon sa mga naging statement niya at sa mga sinasabi ng mga DDS mga kababayan, no. Ayun nga, na kasi siya nga yung actually late na nga eh, no, na maaga pa, no, nung sinabi niya na siya ang front runner. Siguro strategy din 'yon mga kababayan, no, para ano tawag natin to, ma-justify, no, yung sinasabing kaya siya gustong ma-impeach kasi kailangan matanggal siya, no, sa 2028 election mga kababayan. 'Di ba? Sino bang gustong magpa-impeach sa kanya? 'Di ba? Sino ba yung may mga planong tumakbo sa 2028 election? Mga kababayan. 'Di ba? Sino yung may mga motibo, no, na tumakbo sa 2028 election? 'Di ba? Malinaw na malinaw mga kababayan, no? Sabi nga dito ng abogado, no, na it's a matter ng ng mga ebidensya, no? Kung mai-impeach siya, no, yan ay base sa mga ebidensya. Hindi yan na politically masasabi natin na motivated. No, yun yung base sa mga analysis na nakikita natin. No, ito po ay kailangan mapatunayan, no, yung impeachment na yan sa pamamagitan ng mga ebidensya. Yun yung sinasabi dito ni Attorney Lorna Capunan, mga kababayan. No, kung malakas yung ebidensya, so walang kawala si VP Sara. No, pero mga kababayan, kung mahina ang ebidensya na ipinasa, no, ng na impeachment complaint laban dito kay VP Sara, alanganin sila. Kailangan tindihan talaga ng Kongreso kasi posibleng mag-backfire sa kanila yan eh. No? Sila nag-file ng impeachment tapos mahina yung impeachment complaint nila. Magba-backfire sa kanila yan. 'Di ba? Kawawa sila. Maling-mali yun, ano? Bakit po ninyo nasabi na mali? Gaano po ba kabigat yung evidence? And doon po sa inilatag na articles of impeachment, ano po ang tingin ninyo na pinakamabigat doon? Alam mo, lahat yan mabigat, no? Sa 7 articles of impeachment, mabigat lahat yan. But sa documentary evidence, well, yung klarong-klaro, yung alam naman natin lahat, yung Article 1, ano? Yung attempt, yung threats on the life of the President, the First Lady, and the Speaker of the House. No? Siya mismo ang nag-admit na nag-hire na siya ng assassin. No? That by itself, the hiring of an assassin is an act of sedition. At saka yung threat, alam mo, sabi naman nila, sinasabi niya, no, na conditional threat, there is no such thing as a conditional threat. No? A threat is a threat. So yun, malakas yung article na yan. Yung article 2 naman sa confidential funds. Makita natin sa mga committee reports, no? At in fact, naglabas ng committee report ang House na talagang mayroong mga alleged confidential funds na hindi naman talaga authorized. At meron pa siyang mga fictitious names. Lahat yan in a trial, no? Yun ang purpose ng trial, para lumabas yung pwedeng isubpoena yung mga tunay na pangalan ng mga binigyan ng alleged confidential funds, no? Kasi ngayon, puro alias yan.
hindi tama yung sinasabi nila na ang LSS ay pwede. Hindi po. Sa COA rules, ay pwedeng isubpina. The head of the agency or kunyari, Office of the Vice President or FF, dapat may listahan yan ng real names of Yun na nga. real people who received the money. Yun yung sinasabi natin, mga kababayan. 'Di ba? Kailangan mapatunayan nila na yung nag-receive na yan, no, ng confidential funds, yung may mga nicknames dyan, yung may mga aliases dyan, mga kababayan, ay totoong tao. No, hindi po pwedeng nag-receive lang sila ng pera. No, hindi po pwedeng ganon. Tapos wala na, baliwala na. Yun yung sabi ng isang senador, no, na kailangan merong money trail yan. Ibig sabihin, no, kailangan yung nag-receive niyan totoong tao, mga kababayan. No, hindi kathang isip. No, merong mga dokumento. Yun yung sinasabi dito ni Attorney Capudan. 'Di ba? May mga listahan, no, sabi, 'Di ba? Dapat may mga listahan 'yan na ipinapasa sa COA. Dapat alam ng COA kung sino talaga yung mga tao na 'yan. No, since confidential 'yan, hindi ilalabas ng COA 'yan. Kaya lusaw talaga utak na itong mga DDS na 'to, no? Pagkat sinabing confidential, no, hindi na po pwedeng ilabas, mga babayan. So, paano yung transparency? Kung hindi natin ilalabas kung sino yung mga tao na nasa likod, no, na nag-receive ng confidential funds na yan, paano yung transparency natin, mga babayan? So, parang para sa DDS, okay lang yan, no? Okay lang yan kasi confidential nga eh. Okay lang na kumuha ng pera. No, yun yung para sa mga DDS, ganun ba? Okay lang na kumuha ng pera, no, ng taong bayan kasi confidential, pwedeng gamitin kahit saan. 'Di ba? O kung sinasabi ng iba, no, na lahat naman ng kahit mga congressman meron 'yan, no? So bakit hindi nila sampahan ng impeachment lahat ng congressman? Bakit hindi gano'n? Yun yung sinasabi nila. Paimbestigahan nila lahat yung congressman. 'Di ba? So ang problema dito, mga kababayan, no, yung confidential funds, yun yung isa sa nakikita na tila baga walang proper documentation yung mga tao no, na nag-receive ng pera. No, kailangan may proper documentation. Yun yung sinasabi dito. Nakalagay dapat yan sa isang vote, no, sa pwedeng isubpina yan, no? Sa kanyang naman, sa issue naman ng salin yan, no? Ayan, mga kababayan, ulitin natin yung sinabi dito ni Attorney Capunan, no, na dapat detalyado yan, naka-safety bolt yan, no? The head of the agency or yung mga tunay na pangalan, names, lahat yan at in fact, naglabas ng committee report ang House na talagang merong mga alleged confidential funds na hindi naman talaga authorized. At meron pa siyang mga fictitious names. Lahat yan in a trial, no? Yun ang purpose ng trial para lumabas yung pwedeng isubpina yung mga tunay na pangalan ng mga binigyan ng alleged confidential funds, no? Kasi ngayon, puro alias yan. Hindi tama yung sinasabi nila na ang aliases ay pwede. Hindi po. Sa COA rules, ay pwedeng isubpina. The head of the agency or kunyari, Office of the Vice President or FF, dapat may listahan yan ng real names of real people who received the money. Nakalagay dapat yan sa isang vote, no, sa pwedeng isubpina yan, no? Yun lang. Sa kanyang naman, sa issue naman ng SALN yan, no? Malakas din yan, no? Yung Article 3 pala, bribery yan. Bribery at merong mga nakita naman natin sa hearings, no, ng tinelevise sa House, no, in aid of legislation. Nakita natin na merong mga government officials na nagsabi na tumanggap sila ng envelopes galing sa Vice President, no? Di bribery yan, di ba? Tapos yung pang-apat, malakas din yan kasi yung pang-apat, yun yung SALN. Ang SALN, sa SALN, kasi maalala natin, ang impeachment ni Chief Justice Corona, although 19 ang articles of impeachment, nag-focus lang sila sa iisa, yung SALN. At itong SALN ni Vice President Duterte, pwedeng hindi niya dineclare lahat ng income niya, no?
At siguro natatakot silang magpunta sa trial because sa isang impeachment complaint, sa impeachment court, pwedeng isabina ang mga bank records. Exception yan sa bank secrecy law. Pag in-order ng impeachment court, pwedeng i-require i-produce ang bank ng mga bank records niyan. So makikita natin kung saan nanggagaling yung pera ng isang vice president na napakalaki compared to her salary, no? So yun yung pang-apat. Malakas rin yan. So iba pang... Pang-lima naman yung mga, yes po. So, sorry, clarify ko lang, Attorney si Chicky Verhel po ito. So, ibabangga yung SALN po dun sa bank records para makita kung ano yung mga salapi o mga kayamanan na hindi na-declare. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Oo, kasi narinig naman natin siya. Nako, eto na mga babae. Kailangan ibangga. No? Kasi ganun sa SALN Kung ano yung nakadeclare sa SALN, no? Kailangan, yun talaga. No? Kung ano yung net worth mo, no? Yung magkano yung pera mo talaga sa bangko, no? Kailangan, yun yung nakadeclare doon. No? Ang problema dito, kailangan ibangga, mga babayan. Kung ano yun nandun sa SALN, kailangan makita sa bank records. Diba? Yun yung problema dyan, mga babayan. No, baka mamaya may mga pumapasok na pera gaya nung sinasabi no netong dating senador Trillanes, mga babayan. No, na kung saan tumatanggap daw sila di umano ng pera. No, mula sa mga Chinese, 'di ba, mga babayan? So pwede mabuksan 'yon. No, so isa 'yon, mga babayan, sa sinasabi. Dapat siguro si dating Senator Trillanes maging ano tawag natin dito, testigo rin, no, natatayo laban kung itutuloy itong impeachment trial, 'di ba? So, yung kasi kailangan ibangga yung mga dokumento na yan, no, ng SALN doon sa dokumento ng bangko. Nako po, magkakalabasan na to, mga babae. Magkakabukingan to pag nagkataon, no? Malalaman na lahat, nilalaman ng bank accounts na yan, mga babae. Tandaan po natin, no, na pagka yan ay pina-open, no, yung mga bank accounts na yan, at humingi sila, mawawala yung bank secrecy law dyan. No, pwede silang humingi ng kopya sa bangko. Diba, mga babayan? So, yan na, magkakaalaman na. Yun ang pagkakaalam ko, yun yung pagkakaintindi ko doon sa bank secrecy law. Pagka mga ganitong usapin, no, po pwedeng humingi, no, yung judges, senator judges, o yung court, no, na mga kopya na yan, mga bank records na yan, mga babayan. Correct me if I'm wrong. No, kung mali ako, paki-comment na lang po dyan sa ibaba. Alright? So, tara, tuloy natin to. No, si Senator Trillanes, no? Yun na. When he produced the bank record. Ayan na, mga babayan, si Trillanes. Trillanes gagamiting testigo sa impeachment ni BP Sara. Lagot. Yari. No, talagang Trillanes yung number 1 na makakabangga talaga nila no? Nakaw po. Sa House, no? Parang tatayong testigo si dating Senator Trillanes. Nako po. Yari na to, mga babayan. Mukhang magkakaroon talaga ng matinding aksyon, mga babayan. That means yung mga bank records na yan available sa committee sa House, no? Pwedeng isabina yun. Nako po. Not only that, pwede rin isabina ang AMLA at ang mga banks to produce the records. At makikita natin paano naging billion-billion yung account ng presidente, ng Duterte family, from the president to Vice President Sara, to Hanilet, to members of the family. Paano lumaki ang mga accounts nila, at parang pantay-pantay every month, no? Parang may nagbabayad sa kanila ng pera, hindi natin alam yung source niyan. Yan. Nako po, eto na yung sinasabi ni Senator Trillanes, mga babayan. Mukhang mabubuksan to sa impeachment, no, yung mga bank records na sinasabi ni Senator Trillanes. Mukhang magiging witness nga,
No, ito nga si Senator Trillanes, diyan po sa impeachment na yan, mga babayan. No, so kung tatayo siyang testigo, nako po, delikado to, mga babayan, yari na. Pwedeng isabpina yan sa impeachment. Mukhang maganda to pag-usapan sa live, no? Live kaya natin to mamaya. Mhm. Attorney, sabi ni Attorney Bukoy, no, yung spokesperson po ng prosecution, ay it doesn't really matter kung ilan yung nag-acquit. What matters more is ilan yung mag-convict. Ilan po ang kailangan for conviction po sa impeachment court po, Attorney? Sa impeachment court, kasi 24 sila, 2/3 ang kailangan. Ang kailangan 16. votes, 18 votes. Mhm. 18 votes. 2/3 siya. 2/3, 16. Ay, ilang ba 2/3? 16 ata. 16. Tama ba, Attorney? I'm sorry, Oo, 16 votes. 16. Kasi 24 Sorry, sila. kanya tayo nag-abogado, mahina tayo sa arithmetic. Okay lang po. Gets namin. Basta 2/3. Oo. So, 2/3. Okay. So that's 16 votes, no? Ang 16 votes, according to the Senate votes, dapat conviction yon. Pag kunyari, meron tayong senador, no? Na sasabihin, hindi naman klaro yung ebidensya. At sa paniwala ko, hindi naman tapat para i-convict, no? Baka mag-abstain. Ang abstention vote ay hindi vote for conviction. Hindi binibilang yan for conviction. So, narinig naman natin na 2 or 3 senators have already said, no? Even before seeing the evidence na 230 sila. Yeah. So, baka either mag-vote to acquit or mag-vote to abstain. Hindi pa kasama yan sa kinakailangan ng votes for conviction. 16 votes. Attorney, sorry, panghuli na lang po on my end. Yung procedural lang po. So pag-endorse sa 20th Congress ng mga bagong members po ng prosekusyon, kasama na po kayo doon dapat na i-endorse as bilang private prosecutors. Ganun po ba yun? Hindi natin alam ang timing nito, no? Pero it is entirely up to the House and up to the public prosecutors. Kasi marami po kaming volunteer lawyers na kuminsan kinokonsulta, kuminsan hinihingan ng legal advice. Hindi pa po official ang listahan ng mga private prosecutors. Inaayos pa, kumbaga pina-finalize pa nila. So, paano po yan, Attorney, pag na-assign na po talaga officially yung private prosecutors, meron kayong mga subject matter na kailangan nyo pong aaralin, kailangan nyo pong, aralin. Or mag-focus. Opo, kasi kayo. Baka kanya-kanyang Oo. article. Kanya-kanyang assignment, kumbaga. Oo. O kasi in-announce na ng public prosecutors na may kanilang assignment sila. So kung saan makakatulong yung mga private prosecutors ay yung mga lawyers na handang mag-assist, nasa public prosecutors yan. Kasi ang private prosecutors, kagaya ng private prosecutors sa isang criminal case na sa korte, under the control and supervision of the public prosecutor. So sila po ang magsasabi kung ano mga assignment ng mga private lawyers. Sige. Alright, saya mga babayan, no? Opo. Mukhang matindi talaga ang magiging aksyon, no, na sa darating na impeachment trial, mga babayan, no? Kaya hindi nakakapagtaka, no, na kung merong mga kaalyadong senador, etong si VP Sara Duterte, na talaga ng mga pilit, no, na pinipigilan o gusto nilang i-dismiss, no, itong impeachment ni VP Sara Duterte. 'Di ba? So, ano sa palagay ninyo, mga babayan? No, dapat bang ma-dismiss o dapat matuloy ang impeachment para malaman, no, ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan, no, sa likod ng impeachment trial na ito? Alright, so yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. Amen.